Ang una pong nilikha ng Diyos, ang mga langit at pati lahat ng laman ng langit, Brother Maverick. Opo. Tapos, pagkatapos malikha ng Diyos ang mga langit at laman ng langit, nilikha naman ng Diyos ang lupa. At perfecto, Brother Celso. Opo. Ang lupa, perfecto, maayos. Tama po. Basahin natin. Dito po sa isang talata ng Isayas, 45:18. Ito po ang ating mababasa. Ito, Brother Maverick, hindi binibigyan ng pansin ng mga tumututol sa atin. Opo. Ito, Brother Maverick, hindi binibigyan ng pansin ng mga tumututol sa atin. Opo. Ito, Brother Maverick, hindi binibigyan ng pansin ng mga tumututol sa atin. Opo. Sapagkat, ganito ang sabi ng Panginoon, na lumikha ng langit, na siyang Diyos na nag-anyo sa lupa, at gumawa niyaon, na kanyang itinatag, at hindi niya nilikha na sira, na kanyang inanyuan upang tahanan. Ako ang Panginoon, at wala ng iba. Pakibasa po, Brad Celso, ang talata 45:18. ng aklat po ng propeta Isayas. Basahin po natin sa English Bible ang pagkakasulat po, Brad Celso. For thus says the Lord, who created the heavens, the God who formed the earth and made it, who established it, and did not create it a waste, who formed it to be inhabited. I am the Lord, and there is no other. Ayan, Brother Maverick, ang lupa po, dito po sa talatang binabasa natin, kay Isayas 45:18, nang ito po pala ay anyuan ng Diyos. Ginawa niya, no? Kanyang itinatagang lupa. Hindi niya nilikha na sira. Opo. Pag sinabing hindi sira, Brother Celso, buo po pa. Buo, perfect. Buo, perfecto po. Opo. Tapos, kanyang inanyuan upang tahanan. Ibig sabihin, ang lupa ng anyuan ng Diyos, ng kanyang gawin yan, buo at para tirhan na po ng tao, Brother Celso. Ready na po. Ready na. Ngayon, nang likhain po ng Diyos ang mundo, ang lupa, mga kababayan, ito po pala ay hindi sira. Opo. Ito po pala ay buo. Opo. At ito po ay para tirhan ng tao. Ang isa pang pinagbabatayan ng mga naniniwala sa gap theory ay ang nasa Isayas 45:18. Brad Tan? Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, na lumikha ng langit, na siyang Diyos na nag-anyo sa lupa, at gumawa niyaon, na kanyang itinatag, na hindi niya nilikha na sira, na kanyang inanyuan upang tahanan. Ako ang Panginoon at wala ng iba. Pinagbabatayan ito ng mga gap theory believers dahil daw hindi daw nilikha ng Diyos ang lupa na sira, at nung nilikha ang lupa ay ready na daw itong tahanan. Tama ba ita? Kunin muna natin ang talata out of context, ha. Yung mismong talata muna ang pagbatayan natin. Meron tayong mga itatanong. Sa Isayas 45:18, naanyuan na ba ng Diyos ang lupa? Doon sa talatang yan, ang sagot, oo. Anong patunay? Nababasa doon na siyang Diyos na nag-anyo sa lupa at gumawa niyaon. Ang banggit, past tense na. Sa KJV, formed the earth and made it. So, natapos na likhain ang lupa. Sa sunod na tanang, sa Isayas 45:18 ba, nilikha ba ng Diyos na sira ang lupa? Ang sagot,
Hindi. Anong patunay? Nakalagay doon na kanyang itinatag at hindi niya nilikha na sira. At isa pang katunayan, nakalagay doon na kanyang inanyuan upang tahanan. Ready na itong tahanan nung natapos likhain ng Diyos. Katunayan na tahanan ito nila Adan at Eva. Kaya dito pa lang sa pag-analyze ng talata, taken out of context, makikita natin na naman na hindi naman ito batayan para pagtibayan ang gap theory. Bagkus, batayan pa ito para pamalian ang gap theory. Dahil tama naman kung ating babasahin, ang creation ay proseso. So may simula ng creation at may katapusan. Proseso yon sa Genesis 1:31. Radan, basahin mo ang ating batayan. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nalikha, at narito napakabuti, at nagkahapon at nagkaumagang ika-6 na araw. Ayan. Di ang creation ay proseso nga. Inabot nga ng 6 na araw Kaya, sa Isaias 45:18, tama na nilikha ng Diyos ang lupa na hindi sira. Kailan hindi sira? Nung natapos niyang likhain ng lupa, hindi na sira. Dahil sa Genesis 1:2, pasimula pa lang ng creation. Ang isa kasing paniniwala ng mga gap theory believers ay nung nilikha ang lupa ay instantly pwede ng tahanan ng tao. Ang creation ay proseso, hindi instant na parang isang pitik pwede ng tahanan ng lupa.